Mapagpalang gabi po sa panglingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muli po nagbabalik sa ating live broadcast mga kapatid. At nasa likuran ko po ay meron tayong whiteboard upang mas lalo po nating maunawaan ang ating pag-aaral ngayong gabi na ito. So, minabuti ko po mga kapatid na tayo po ay bumalik sa ating pag-aaral patungkol po sa eschatology. And tonight, ang ating pong pag-aaralan ay ang eternity future. So ito po ay isang pag-aaral na napakalawak mga kapatid, and I hope na magkaroon po kayo ng idea through studying this lesson ay matututunan po ninyo ang mga po ang ating pag-aaralan. Ito po ay makatulong sa atin at lalo pang maging malalim po ang ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. And sa pag-uumpisa po natin ay babasahin po natin ang isang talata sa Old Testament mga kapatid. So salamat po sa mga nag-request na tayo po ay balik-aral sa mga katotohanan patungkol po sa eschatology. So dalangin ko mga kapatid na ito po ay makatulong sa inyo, and of course ang ating lesson ngayong gabi ay uumpisahan po natin sa eternity past. Ano po ang nangyari at paano po create ng Panginoon ang mundong ating ginagalawan sa panahon po natin ngayon. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatiran na nakapasok na sa ating live broadcast. I hope na pagpalain po tayo ng Panginoon. So by starting, I will be reading Job 26 verse 9 to 11. Ayan, good evening AC Del Mundo and Ma'am Ninfa Tragico. Sabi po na salita ng Diyos sa Job 26 verse 9 to 11. He holdeth back the face of his throne and spreadeth his clouds upon it. He hath compassed the waters with bonds until the day and night come to an end. The pillar of heaven tremble and are astonished at his reproof. So ito po isang talata mga kapatid na nagsasabi kung papaano po create ng Panginoon ang mundong ito. But if you go to Genesis chapter 1 verse 1, that is the book of creation, the Bible says, in the beginning God created the heaven and the earth. Pagdating po sa verse 2 ng Genesis, sinabi po ng Bible that in the earth was without form and void. So mapapansin po natin na sa verse 2 ng Genesis chapter 1, meron ng earth. Kaso ito po ay without form and void. So lumalabas mga kapatid na meron pong tinatawag na gap. Yung Genesis 1 verse 1 and then Genesis 1 verse 2. Okay? So yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi, the 7 sequences of creation in eternity past. So ang pag-uusapan po natin, ano po ang nangyari? Okay? So let's i-drawing po natin, sabi po ng Genesis chapter 1 verse 1, meron na pong earth. Okay? Pero itong earth na ito ay without form and void. Void po ito. Nang ibig sabihin ay without form. Ulitin po natin. Ayan natin. So yung earth po ay without form. So ano po ang ibig sabihin ng without form? Ang ibig sabihin, meron nangyari. When God created the earth, the heaven and the earth, in Genesis chapter 1 verse 2, the elements are already there. Ngunit ito ay sirang-sira. Kaya nga ang first move na ginawa po ng Panginoon and the Spirit of God moved upon the face of the water. Complete substance na po yung water at that time. So saan galing? Ano po ang nangyari? Ang nangyari po ay ganito, mga kapatid.
So pag-usapan po muna natin yung creator. Sino po ba yung lumalang? Ang lumalang po sa buong mundo at lumalang sa lahat ng bagay ay ang God. Okay? Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Who is this God? Alam niyo po ba na ang God na tinutukoy ng Genesis chapter 1 verse 1 ay isang Elohim God? Okay, when we say Elohim God, plural. Ruler, judges, divine ones, angel, gods. Ang Elohim po ay plural. Kaya tama na when God created the heaven and the earth, nandun na po ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Tingnan po natin ang John 1:1. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, dito po sa creation, yung earth mga kapatid ay without form and void. Sino po ang creator? Ang creator po ay ang Trinity. Yung God na tinatawag na Elohim. Okay? So, ang God po na tinutukoy sa Genesis 1 verse 1 ay Elohim. Nang ibig sabihin ay plural. Hindi po nag-iisa na unigod. Sapagkat ang banal na espiritu ay lumalang din ayon sa verse number 2 ng Genesis chapter 1. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And verse number 3, in the Spirit of God moved upon the face of the water. At ayon po sa Hebrews chapter 9 verse 14, the Spirit is eternal. So, ilagay po natin yung mga talata, ano? Genesis chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 1, then Hebrews 9:14. Ito po ay sa beginning. Alam nyo po ba na mayroong tinatawag na chaotic earth? Mayroon pong tinatawag na chaotic earth. Yun po ang dinatnan ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse number 2. Okay? So ano po ang original na creation? Don't you know mga kapatid na una pong nilikha ang mga angels kaysa sa tao? Okay? Tandaan po ninyong katotohanan na yan. Una po na nilikha ang mga angels kaysa sa tao. So, tonight we will be talking about the 7 sequences or the seven sequence of creation in eternity past. So, sabi po ng Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. So, meron pong tinatawag na original creation. So nakikita nyo po itong tatlong guhit sa itaas mga kapatid. Ito po ay tumutukoy or represent first heaven, second heaven, third heaven. Sa itaas po ay the abode of God. Dito naman po sa ibaba ay may tatlong guhit, nang ibig sabihin po ay crust, mantle at saka core, yung pinakailalim. At itong core mga kapatid ay divided po ito into 3 parts. Okay? Saka po ninyo yan malalaman. Sa itaas naman po ay ang creator ay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. So, kailangan mayroon pong tatlong trono dyan mga kapatid. Why? Because the God who created the heaven and the earth is a Trinity God. Okay? Elohim po siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. Kaya, tama po yung sinasabi sa 1 John 5:7. Okay? For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. In these 3 are one. Elohim po ang tawag. Now, the 7 sequence of creation in eternity past. Meron pong tinatawag na original earth. Ito po ay original earth. Yung pinakaunang create po ng Panginoon. Ayan. Meron pong tinatawag na original earth. At ang nangyari po dito sa original earth na ito ay nasira. Dahil mas nauna po na nagrebelde si Lucifer kaysa sa nagkasala po ang tao. Okay, lahat ng mga theologian who studied eschatology ay mag-a-agree po sa akin sa sinabi ko.
Una po na nagrebelde si Lucifer kaysa sa nagkasala po ang tao. Okay? So, this original earth, okay, itong original earth na ito ay naging chaotic earth. Nasira po ito. Okay? Ayan. Nasira po itong original earth. Bakit nasira? Dahil nagrebelde po si Lucifer. Okay? Paano po create ng Panginoon itong original earth na ito? Na Genesis 1 verse 1. So, ito po yung Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Paano niya po create yung original earth? Okay? Job 26 verse 9 to 11, yung binasa po natin. He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his clouds upon it. He compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end. The pillars of heaven trembled, and are astonished at his reproof. Okay? So, mahalaga po na nakikita natin itong katotohanan na ito. Now, sinabi po sa salita ng Diyos, He holdeth back the face of His throne. So, makikita po natin na nandito sa talata na nauna po na nagkaroon ng throne. Okay? Doon po sa Genesis chapter 1 verse 2, nagkaroon na, mayroon ng water. Meron na pong earth, but without form and void. So, ito pong chaotic earth ay matatagpuan sa Genesis chapter 1 verse 2. Okay? Ayan, baliktad. Baliktad daw. Pasensya na kayo. Next time, ikutin natin yung ating camera. Ano? Now, so ito pong Genesis chapter 1 verse 2, meron pong tinatawag na gap in between. Ano po yung naging gap dito sa gitna? Sa original earth at saka sa chaotic earth. Ito po ay chaotic earth, mga kapatid. Nang ibig sabihin ay sinira po ni Satanas. Tingnan po ninyo ang isa pang talata. Paano create ng Panginoon ang original earth? He holdeth back the face of His throne. Inatras niya ang kanyang trono and He spread the clouds upon it. Pinalawak po ng Panginoon yung tinatawag na atmospheric heaven at the first creation or the first time God created the original earth. Isa pa pong talata ay sa Psalm 104 verse 2. Who covereth thyself with light, as with garment, who stretcheth out the heavens like a curtain. Yung pinaka-original na creation, mga kapatid, kahit na aralin mo sa New Testament, nauna pong create ng Panginoon, bago pa ang kung ano pa man, create po ng Panginoon yung kanyang trono. Okay, trono po ang kanyang unang create, even in Colossians chapter 1 verse 18. Kaya yun po yung original creation. Okay? Na kung saan create po ang mga angels. Okay? So, isa po yan sa mga talata na dapat nating tandaan. He holdeth back the face of His throne and spread His clouds upon it. He stretched out the heavens like curtain. Hindi po nangyari yan, mga kapatid, sa Genesis chapter 1 verse 2. 3, 4, 5, 6, so on and so forth, on the first day of the first week creation, or 1 week creation, or 6 days creation, mga kapatid. Wala kayong makikitang ganyan na nangyari. Kaya, ibig sabihin yan po, mga talatang yan, ay dito po yan sa original earth na Genesis chapter 1 verse number 1. Okay? Isa pang talata. Note, Psalm 104 verse 25 to 26. Tingnan po natin ang mga talatang ito. So it is this great and wide sea, wherein all things creeping, innumerable, both small and great beasts. There go the ships, there is that Leviathan, whom thou hast made to play therein. Nais ko pong pansinin po ninyo ang salitang Leviathan. Psalm 104 verse 25 to 26. Ito pong Leviathan na ito
ay tinatawag na sea monster, dragon, or a large aquatic animal, perhaps an extinct dinosaur, Plesiosaurus, exact meaning unknown. Alam niyo po ba na totoo po ang mga dinosaurs? Kapag inaral niyo po ang Psalm 104, ang Leviathan is a term for an extinct dinosaur which is identified as Plesiosaurus. So, kaya, tayo po'y naniniwala sa tinatawag na biblical science. And so, dito po yan, mga kapatid, nangyari, yung Psalm 104 verse 25 to 26. You know why? Because, when God created all the living creature, wala na pong dinosaur. Extinct na po yung mga creatures na yan. So, take note, the first animals seek their meat from God. Okay? So, yung mga animals po na ito, ang nagpapakain ay ang Panginoon mismo. Look at Psalm 43 verse 20. Isaiah, mga kapatid. Isaiah 43:20. So, isulat po natin yung mga talata na binanggit natin. So, Psalm 104 verse 2. Sa original earth po yan. 104 verse 2. Verse 25 and 26. Okay? 25 to 26. Then, Isaiah 43 verse 20. Basahin ko po. The beasts of the field shall honor me, the dragons, the owls, because I gave water in the wilderness, and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. Nabanggit po rito yung dragons. Okay? Hindi po ito yung dragon na singular, mga kapatid, na binanggit sa Revelation, na tumutukoy sa serpent na nagtempt kay Eve. Ito po ay plural dragons. Dragon means dragons, serpent, sea monster, dragon, dinosaur, sea or river monster, serpent, venomous snake. Yan po yung meaning ng dragon po sa Isaiah 43 verse number 20. So, mahalaga mga kapatid, pero sa panahon po natin ay wala ng dragons. Okay? Kasi kinurse po yan pag inaral mo yung dragons doon sa Genesis. So, ito po mga bagay na ito. Job 40 verse 15 to 24, dinosaurs were created. Basahin ko pa po. Behold now Behemoth, which I made with thee. He eateth grass as an ox. Lo now his strength is in his loins, in his force is in the navel of his belly. He moveth his tail like a cedar, and snood of his stones are wrapped together. His bones as strong as a piece of brass. His bones are like bars of irons. He is the chief of the ways of God. He that made him can make his sword to approach unto him. Surely the mountains bring him forth food, and where all the beasts of the field play, he lieth under the shady trees, and the covert of the red, and fence. The shady trees covered him with their shadow. The willows of the brook compass him about. Eto na, 23. Behold, he drinketh up a river, and hasteth not. He trusteth that he can draw up Jordan into his mouth. He taketh it with his eyes. His nose pierceth through snares. Alam niyo po ba, pag inaral po ninyo itong mga talatang ito sa Job 40 verse 15 to 24, si Behemoth po ay isang dinosaur. Perhaps an extinct dinosaur or Brachiosaurus, exact meaning unknown.
So, ito pong behemoth na ito ay patunay na mayroon pong extinct dinosaur. Okay, saan po matatagpuan itong mga creature na ito? Itong mga creature na ito, mga kapatid, ay matatagpuan po sa original Earth. Kung saan, ang first ruler ay walang iba kundi si Lucifer. Okay, mahalaga po na alam natin yung mga katotohanan ito. Kaya, hindi po nagsisinungaling ang science, mga kapatid, when they had exposed the study about dinosaurs, their fossils, their fuels, yung kanilang mga buto na nahukay. Yan po ay mayroong biblical basis. Okay? So, meron po kasi tinatawag na biblical science. Okay? So, I don't know po sa inyo kung ano ang paniniwala ninyo rito, pero I believe the Bible is true. Okay? Alam ko po na ang Bible ay hindi po magsisinungaling. Okay? So, isa pa pong talata, Lucifer was first created and the first keeper of the Garden of Eden. So, tandaan po natin yan. Si Lucifer po ay unang create at siya po ang unang keeper of the Garden of Eden. Okay, tingnan po natin. Ezekiel 28:13. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, the gold, the workmanship of thy tabrets, of thy pipes, was prepared in thee in the day that thou was created. Ito po tumutukoy sa anointed cherub na si Lucifer. Siya po ang first keeper ng Garden of Eden. At ang kanyang pangalawang appearance sa Garden of Eden is as a serpent who tempted Eve. Kaya ito pong Ezekiel 28 ay malamang nangyari po dito sa original earth. At hindi po dito sa tinatawag na the present earth. Okay? Itong present earth, mga kapatid, ito na yung lugar na kung saan tinirhan ni Adan at saka ni Eva. Itong tinatawag na present earth. Okay? Ito po ay Genesis chapter 1 verse 2 to Genesis chapter 2. Okay? Ito po yung create na talaga ng Panginoon on the 7th day creation. Okay? So dito pa lang po sa tatlong klase ng earth, mga kapatid, kapag hindi mo inaral ito, malilito ka talaga. Okay? So, welcome po, Kuya Donnie Ariston. So, Ezekiel 28, si Lucifer po ay first keeper of the Garden of Eden. So, that is Ezekiel 28, 13 to 15. Ang ating outline, mga kapatid, ay nasa Facebook page lang po natin. Pinablik ho natin ito at itinuro na natin ito sa lahat. And later on, I hope na mayroon pong makapag-translate ng ating live into English language, mga kapatid. Magkaroon po ito ng subtitle na mag-i-explain sa English para maabot natin ang buong mundo. Kasi mas madali po kapag in-explain ko po ito ng Tagalog. Now, basahin ko po, tapusin ko, mga kapatid, ang Ezekiel 28. Verse 14 na po ako. Thou art the anointed cherub. Thou hast covered, and I have set thee so thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Hindi pa po siya Satanas rito. Siya po ay Lucifer pa lang. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou hast created, till iniquity was found in thee. Lahat po ng mga term rito, mga kapatid, ay past tense. Pag sinabi pong past tense, nangyari na. Thou hast been created, thou hast been perfect in the day when thou hast been created. So, nauna pong create si Lucifer, ang mga anghel, kaysa sa tao. Kasi ang tao po ay create dito na sa present earth na. Ayan. Dito na po sa present earth. Itong present earth na ito po yung 7 days creation. Galing po itong 7 days creation na ito sa chaotic earth. Ang chaotic earth po, ang dahilan, dahil si Lucifer ay nagrebelde na sa Panginoon at ibinagsak na po siya ng Panginoon sa lupa. Okay?
Eh kung wala pang earth noon, tas binagsak si Lucifer sa lupa, eh wala pa palang lupa. Ha? Paano magkakatotoo yung sinasabi ng Isaiah 14 kung wala pa pong created original earth? Okay, tingnan po ninyo mga talata. Ano mahalaga po kasi na alam natin kung saan ilalagay yung mga talata, ano? Ezekiel 1 verse 6 to 12. Ano po ba ang cherub? Ang cherub po, si Lucifer po ay anointed cherub. And everyone had 4 faces, and everyone had 4 wings. And their feet was straight feet. The sole of their feet was like the sole of a calf foot. And they sparkled like color of burnished brass. And they had the hands of a man. Ito po ay angel, ano? Ang wangis ng angel. And under their wings, and on their 4 sides, and they had 4 faces, and their wings were joined one to another. Ayan po kung paano yung mga wings nila ay magkadugtong-dugtong, ano? Ibig sabihin magkasabay. And they turned not when they went. They went everyone straight forward, as for the likeness of their faces. And they had 4 faces of a man, the face of a lion, and on the right side they had face of an ox, and on the left side they had 4 face, the face of an eagle. Thus there were faces, and their wings were stretched upward, nakaganyan. 2 wings of everyone were joined one to another. 2 wings covered their bodies. Yung dalawa ay nakakover sa kanilang katawan. They went everyone straight forward. And the spirit was to go. They went, and they turned not when they went. Hindi po sila bumabalik, kundi straight po yung kanilang, yung dalawang wings nila ay para po yun sa covering nila. Yung dalawang wings ay para sa paglipad nila. Yung kanilang mga paa ay para pong mga ox. Yung kanilang mukha ay tao. O yun po yung ng angel, ano? Kaya nauna pong create itong mga cherub na ito. Ang pangalawang klase po ng anghel ay ang seraphim. Ang seraphim po ay mayroong 6 wings. Sabi po ng Isaiah 6 verse 2. So, if so happen na gusto nyo pong pag-aralan ng angelology, so you study these verses. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. So, yung una po ay 4. Yung kanilang mga pakpak. Ngayon naman po, ang seraphim ay meron pong 6 na wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. So, ano po ang seraphim? Yung dalawang wings niya sa itaas, nagko-cover yon sa kanyang mukha. Yung dalawang wings niya sa baba, nagko-cover yon sa kanyang paa. Yung dalawang wings niya sa gitna, yun ang ginagamit niya para siya ay makalipad. Alam niyo po, napakaraming katotohanan na nasa salita ng Diyos. Okay? So, puntahan po natin ang Genesis 18. If you remember mga kapatid, meron pong angel na nakipag-usap kay Abraham. Okay? Meron po dyan, from Genesis 18, mahaba po ang storya. Bago po dinestroy ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah, meron pong 3 angel na nakipagkita kay Abraham. At yung isa po roon ay ang Panginoong Jesus as an angel of the Lord, sa tinatawag po na meron pong term yan sa theology, ano kasing tawag doon, the ministry of the Lord Jesus as an angel of the Lord. Theophany. Ayan. Theophany, the Old Testament ministry of the Lord Jesus Christ. So, aralin po ninyo ang Genesis 18 to 19, 1 to 15. Ito pong mga anghel na ito ay walang mga wings. Okay, wala pong pakpak. Kaya may mga angels po na walang pakpak. Okay? Pag inaral nyo po yung 18 verse 1 hanggang matapos, and then until 19 verse 1 to 15.
So, yan po yung mga pag-aaralan nyo ng mga talata if you study about the lesson about the angelology or the nature of angels. Okay? Now, puntahan po natin yung pang-anim na katotohanan. Lucifer made the world a wilderness. Ayan. Ang reason po kung bakit nagkaroon ng chaotic earth, ito pong chaotic earth na sira, na overflowed with water, ay dahil kay Lucifer. Tingnan po ninyo. Isaiah 14 verse 12. How thou art fallen, past tense po ulit, from heaven, O Lucifer, son of the morning, how thou art cut down to the ground, which did weaken the nations. For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the heights, above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Okay, to the sides of the pit. They that see thee shall narrow look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, and did shake kingdoms, that made the world a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? Okay, alam niyo po ba kung ano po ang nangyari kay Lucifer? Binagsak siya sa hell. At dahil dun sa pagbagsak na yon, ginawa niyang sinira ang creation po ng Panginoon na original earth. Sa anghel siya ibinagsak. Okay? Tingnan po ninyo, sa anghel po siya binagsak. Alam niyo po ba na hindi siya pumunta dito sa may apoy? Hindi po napunta si Lucifer o si Satanas dito sa may apoy. Siya po ay napunta sa sides of the pit. Okay, dito sa gitna. Ano po itong sa gitna? Ito po yung bottomless pit, mga kapatid. Okay? Kukonek yan kapag nag-aral na ho tayo ng eschatology, itong bottomless pit na ito. Kung saan napunta po si Satanas. Ayan, lagyan natin ng sungay. Dito po napunta. Dito po itinapon si Satanas. Bakit pastor nakalabas po siya? Kasi mautak yang Satanas. He is one of the greatest and wisest angel. Kaya pag inaral nyo yung bottomless pit na yan, merong hari dyan. Imbis na ginawang kulungan sa kanya, ginawa niya itong kingdom. Jude 1:6. Dito rin kasi itinapon yung mga fallen angels na nakisiping sa time ni Noah. Kaya sa mga sasabihin ko po, mga kapatid, welcome po, Pastor Sarinius Ganancial from Cabacas, North Cotabato, Brother Arjan Kabunag. Sa mga sasabihin ko po na mga statement, marami po ang mga theologian na magagalit at kakalaban sa lahat na sasabihin ko. And I am prepared for that, mga kapatid. Okay? So, ito po ay bottomless pit. Ito po ay impyernong may apoy. Tatlo po kasi ang bahagi ng impyerno. Ito naman po ay Sheol na grave, mga kapatid. Throughout sa study po ng eschatology, ilalabas ko natin itong tatlong sides na ito. Where Abraham and Lazarus goes. Abraham. Okay? And Lazarus. Okay? Ito po yung pinuntahan ni Abraham and Lazarus. Ito yung Sheol na grave na walang apoy. This is paradise, mga kapatid. Okay? This study is made para ho mas clear na maunawaan natin. So, malapit na ho tayo magtapos. Ano? So, ang reason kung bakit nagkaroon ng chaotic earth, He made the world a wilderness. Isaiah 14, si Satanas. Okay? Verse 12 to 17. Genesis 1 verse 2. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Tingnan po ninyo ang Genesis chapter 1 verse 2.
Sabi dyan sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Period. Pagdating sa verse 2, and the earth was without form and void. Meron ng earth, pero wala itong form at wala itong void. And the 7 days creation, dito po sa 7 days creation, hindi na po nag-create ang Panginoon ng tubig. Okay? Sinabi na lamang ng Panginoon, ginalaw niya na lamang yung tubig. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, saan galing yung element ng waters? Saan galing yung element ng earth? Hindi na po sinabi sa Genesis 1 verse 2. Kasi, meron na pong Psalm 104, Job 40, Ezekiel 28. Ewan ko po kung itinuturo yan ng mga tagapagturo po ninyo, mga kapatid. Hindi po pinaglalaban ang Bible at saka science. Meron pong mga statement ng science na hindi po tumpak sa Bible. But I want you to know that science discovers the truths of the Bible because the Bible is a prophecy in history from eternity past to eternity future. Yan po ang Bible. Kung ang salita ng Diyos, kung ang Diyos ay eternal, ang kanyang salita ay eternal. Welcome po, I'm Los Biminda Jacob from Quezon City. Kaya mahalaga na alam natin ito. So, merong original earth, chaotic earth, at saka present earth. Malapit na tayo magtapos. Jeremiah 4 verse 23. I beheld the earth, and lo, it was without form and void. Tingnan po ninyo yung term. Sabi ni Jeremiah, I beheld the earth, and lo, it was without form and void. And the heavens, and they had no light. Ayan po, tingnan ninyo ha. I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved lightly. I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down, and at the presence of the Lord, and by his fierce anger. For thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. Welcome po, Brother Arnel Abbas. Tingnan po ninyo yung Isaiah, katumbas po yan ng Genesis chapter 1 verse 2. Ano po ang nangyari? Don't you know na si Lucifer po ay tinawag na anointed cherub, at ang mga angels, mga kapatid, meron po silang ranking. Meron po si Gabriel, si Michael, yung mga archangels. Alam nyo ba na nagkaroon na ng dating dominion sa original earth? Si Lucifer nga yung throne keeper Siya yung pinaka-trusted ng Panginoon at siya yung inilagay sa Garden of Eden. Ibig sabihin, itong original earth, bago pa po ibinagsak si Lucifer, may naninirahan. Ano yung mga creatures, pastor, sa original earth? Dinosaur, dragons. Alam nyo ba yung pinakamatandang ibon ay ang owl? Kasi nandito pa po siya sa original creation. Pag binasa niyo pong Jeremiah chapter 4 verse 22 to 27, meron pong fowls of heaven. Ayan, binasa po natin yan. Kailan yan nagkaroon ng chaotic earth? Dito po. Sa gitnang ito. Okay, welcome po, Sir Nel Alabata ng Dumaguete City. Balik na ho tayo sa ating eschatology series. I hope na ito po ay isang buong buwan. At kung hindi pa po natin matapos ito, ay buong taon. Kasi matagal din po ito na pinag-aralan. So, dito tayo sa sequence of events, dito sa tinatawag po na original creation before the present earth. Okay? Marami pa akong sasabihin dyan, pero hindi ko na po sasabihin para hindi tayo tatagal. So, ang nangyari, pag nung oras na binagsak si Lucifer, ginawa niyang wilderness ang sanlibutan. At pagdating sa Genesis chapter 1 verse 2, there are elements of the present or of the original earth. The earth was without form and void. Saan galing yung earth? Dito po yun sa original earth. And the Spirit of God moved upon the face of the water.
Saan galing yung water? Dito po yan sa original earth. Sinira lang po ni Satanas dahil sa kanyang pagkarebelde, sinira po niya yung harmonious living in the original earth before man was created. Kasi create po ang Panginoon dito na sa present earth, sa 7 days creation. Okay? So, sana po mayroon kayong nakuha dyan. Yung outline po natin mga kapatid ay nasa Facebook page natin. From eternity past to eternity future na po yung ating outline. Pero iisa-isahin po natin sa pag-aaral. So I have only 16 minutes left. Tatapusin po natin ito ng 1 oras. Isaiah 24 verse 1 to 6. Behold, the Lord maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. And it shall be as with the people, so with the priest, as it with the servant, so with his master, as with the maid, so with his mistress, as with the buyer, so with the seller, as with the lender, so with the borrower. As the taker of usury, so with the giver of usury to him. The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled, for the Lord hath spoken this word. The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away. The haughty people of the earth do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they had transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant thereof, hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. So ano pong ibig sabihin ng Isaiah 24? Welcome po Tita Mardy Rimos. Ano pong ibig sabihin nito? Pinabayaan ng Panginoon na magkaroon ng chaotic earth. Bakit? Kasi choice yan ni Lucifer nung binagsak siya. Okay? So the original earth, last, was created perfectly. Ito yon. Where dragons, dinosaurs, sea monsters, owls, and all the great beasts in the land before the time. Ito po yung original na earth. The land before this one was created together with angels, and Lucifer was the first keeper. Kaya, yun po ang nangyari mga kapatid. Hindi pa po, wala pa tayong 7 dispensation. Ano po? Nasa 3 kinds of earth pa lang tayo. So, meron na pong 7 sequence of events. Yun po, nasa Facebook natin, yung outline natin. Paano create ng Panginoon? Yung sequence talaga, yung pinakauna. Yung unang create po niya, pag pinag-aralan po ninyo, ay throne. Bago niya create yung mga angels, bago niya create yung mga dinosaurs, bago niya create yung mga aquatic creatures, mga dragons, bago niya create yung tawag rito, yung owl, yung birds of heaven, bago niya create yon, gumawa muna siya ng kanyang trono. Okay, at sino po yung nag-i-exist? Siyempre, ang nag-i-exist po before this original earth is God Elohim. Kaya pag ikaw ay oneness, Unitarian, nako, galit na galit ka dito sa Elohim na to. Pag sinabi pong Elohim ay plural. Hindi po siya nag-iisa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Spirit of God moved upon the face of the water. Elohim. Pag sinabi pong Elohim, plural mga kapatid. Okay. Alam nyo ba na ang God ay Elohim? Ang Elohim ay plural. Ang Lord na Jehovah ay plural. Ang Lord God na Elohim, Jehovah Elohim ay plural din. Meron ho tayong sariling pag-aaral ng ganyan mga kapatid. So we are not afraid of any question na pwede pong ibato sa atin. We are prepared. We are so much prepared mga kapatid. So, bukas po ay pag-aaralan natin ay the 7 dispensation. So, mag-uumpisa na tayo. Umpisahan na natin sa innocence, conscience, human government, promise, law, and then grace.
6 po yon. And then after the grace period is the kingdom. Pero marami po mga interval events dyan. So, bukas po ay pag-aaralan natin ang 7 dispensation. The summary of the 7 dispensation after the world's creation. So, ngayon po ay ang creation muna tayo. Bukas, ang 7 dispensation. Kaya abangan nyo po bukas, magkita-kita tayo. Salamat at tayo po'y manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Pagpalain po ninyo aming pag-aaral. I hope na ito po ay nakatulong sa aming mga kapatiran. Kahit papano, Panginoon, ang presentation po ay inyo pong pagpalain at i-bless. Manguna po kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much po sa ating lahat. See you tomorrow. At God bless po sa ating pagtulog.